Noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, isang Pilipinong sniper ang labis na nagpahirap sa mga sundalo ng Germany, kung saan ang Pilipino sniper na ito ay nagpatumba lang naman ng hindi bababa sa 400 mga kalaban. Welcome sa Maharlika TV. Sa videong ito ay sama-sama nating alamin ang istorya ng buhay ng purong Pilipinong sniper ng US Army na si Ramon Simpa Sobejano. Pero bago tayo magpatuloy, isang like lamang po ang hinihingi ko para sa videong ito. Malaking bagay na po yan bilang suporta sa ating bawat in-upload. Back to the video. Noong June 6, 1944, ikalawang digmaang pandaigdig, isang operasyon ang inilunsad ng Allied sa kanlurang Europa na nooy sinakop ng Germany. Ang operasyon na ito ay kilala sa tawag na Battle of Normandy na mayroong codename na Operation Overlord. Sa naturang operasyon, habang sinasalubong ng puwersa ng Allied ang mainit at mabangis na labanan, isang Pilipinong sniper ng US Army na si Private Ramon Simpa Sobejano ang nooy isa sa kinakatakutan ng mga kalabang Aliman dahil sa pagiging asintado nito. Bago ang lahat mga kapatid, ayon sa kasaysayan, si Ramon Sobejano ay tubong New Lucena, Iloilo. Isa itong 4th class municipality sa probinsya ng Iloilo na mayroong 24,314 na populasyon. Walang mga report kung anong mga buwan at petsa isinilang si Ramon. Ngunit ayon sa ating pananaliksik, isinilang ito noong 1905. Tulad ng isang tipikal na Pilipino, mahirap at talagang payak lamang ang naging buhay nitong si Ramon. Ngunit sa kabila ng kahirapan, patuloy niyang hinaharap at pilit nilalagpasan ang bawat hamon ng buhay. Matindi ang determinasyon ni Ramon mga kapatid na magkaroon ng maayos na buhay. Kaya naman kahit napakamapanganib, noong 1927 lakas loob siyang naglakbay mula Pilipinas papuntang Amerika, sakay ng isang cargo ship habang walang kamalay-malay ang mga tripulante nito. Ilang araw ding nasa barko si Ramon, hindi siya sumuko at hindi pinanghinaan ng loob hanggang sa matagumpay nitong narating ang Estados Unidos. Habang nasa US, iba't ibang trabaho ang kanyang pinasukan. Isa na roon ang pamamasukan niya sa isang barko at doon niya naranasan ang magkaroon ng maayos na pamumuhay. Naging tuloy-tuloy pa ang kanyang swerte. Katunayan, nanalo pa siya sa isang kasino ng tumataginting na $32,000 o mahigit ₱1.5 milyong. Sa mga panahon na iyon, hindi biro ang halaga na napanalunan ni Ramon. Idagdag mo pa ang kanyang maayos na sweldo mula sa kanyang pinagtatrabaho ang barko. Nagkaroon talaga siya ng kasaganaan sa buhay. Ngunit noong mga 1930 sa panahon ng Great Depression o malawakang krisis ng ekonomiya sa buong mundo, unti-unting naubos ang kanyang pera at maging ang kanyang sinasandalang trabaho ay nawala rin. Muling dinanas ni Ramon ang hirap ng buhay na masukan na lamang siya sa isang restaurant bilang isang busboy. Noong 1939 nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, isa si Ramon sa mga hindi Amerikano na napabilang sa US Army. Kasama siya sa Company A, 355th Infantry Regiment, 19th Infantry Division bilang isang sniper. Pagsapit ng 1947, 37 taong gulang na siya noon at isa siya sa daan-daan libong sundalo ng Allied na naipadala sa Normandy Beach upang ilunsad ang Operation Overlord laban sa mga puwersa ng Germany na siyang umuukupa sa lugar. Sa naturang bakbakan, marami sa mga sundalo ng Allied gayon din sa mga kalabang Aliman ang nasawi. Ngunit nakasurvive doon si Ramon Sobejano. Doon niya rin unang pinamalas ang kanyang husay sa pag-asinta kung saan talaga namang pinangingilagan siya ng mga sundalo ng Germany. Maliban sa Normandy, naipadala rin si Sobejano at nakipagbakbakan sa iba't iba pang mga bansa gaya ng sa Hilagang France, the Netherlands, Ardennes at sa Rhineland, Germany. Sa bawat digmaan na nakakaharap ni Sobejano, palibhasa sa isang asintado, tanging sniper ang kanyang nagiging papel. Hindi umano nasasayang ang kanyang bawat bala na pinapaputok dahil tuwing kakalabitin niya ang kanyang gatilyo, bawat usok na lumalabas sa kanyang sandata ang kapalit noon na isang sundalong Aliman na bumubulagta. Sa bawat laban ni Sobejano, hindi lahat ng oras ay umaayon sa kanyang swerte. 4 na beses siyang naging wounded sa iba't ibang bakbakan dahil sa pagsabog mula sa artillery. Hindi pa kabilang ang muntikan niya ng pagkamatay dahil sa tama ng bayonet buhat sa isang hand-to-hand combat. Isa sa mga hindi malilimutan at kinabibiliban na tagumpay ni Sobejano sa isang labanan ay noong siya na lamang mag-isa sa kanilang unit ang tanging nabuhay. Nangyari iyon nang tambangan sila habang sinusuyod ang isang factory sa Germany. Matapos tumahimik ang nakakabinging putok ng baril mula sa mga kalaban, wala na siyang nakikitang senyales na mayroon pang buhay sa kanyang mga kasamahan. Ngunit bilang isang sniper, nasa lihim at ligtas na posisyon si Sobejano na siya namang nagkaroon ng pagkakataon na asintado at tahimik ng pinuntirya ang bawat nakikitang kalaban. Maya-maya pa lakas loob niyang pinasok ang nasabing gusali kung saan doon naman umalingaw-ngaw ang putok mula sa isang machine gun at ilang mga granada. Ngunit nang ito'y humupa, 5 sundalong Aliman ang bumulagta. 6 ang naging sugatan at 37 ang kanyang pwersahang napasuko. Maliban doon kapatid, maraming laban pa ang kinasangkutan nitong si Sobejano at maraming kalaban pa ang nakatikim sa hagupit ng kanyang pagiging asintado.
Sa pagtatapos ng digmaan, ayon sa datos, mahigit 400 mga sundalong Aleman ang kumpirmadong napatumba ng Pilipinong sniper. Sa husay, dedikasyon at kakaibang tapang ni Ramon Subihano, nagawaran ito hindi lang 1 o 2 at lalong hindi 3, kundi 17 mga medalya mula sa Amerika, gobyerno ng France, the Netherlands at Belgium. Maliban sa nasabing mga parangal, naipadala rin siya sa London para sa isang victory parade, kung saan humarap siya kay King George VI at Winston Churchill. Pagsapit naman ng May 31, 1952 sa observance of Memorial Day sa Amerika, na-feature si Subihano sa front page ng The New York Times, kung saan sa kanyang larawan ay nakasulat ang mga katagang, "A salute to the warded from a decorated hero." Nakadaupang pala din niya at nagbigay pugay sa kanya ang mga kilalang personalidad ng Amerika na katulad nila Marilyn Monroe, dating Senator Edward Kennedy at dating presidente na si John F. Kennedy. Lubos na pinaghirapan ni Subihano ang kanyang mga medalya sa digmaan, kaya naman ganun na lang ang kanyang labis na pagkalungkot nang isang araw ay bigla itong nawala sa kanyang tinutuluyang apartment. Ngunit sa tulong ng dating senador na si Ted Kennedy, napalitan ng Department of Defense ang lahat ng medalyang ninakaw sa kanya. Pagsapit ng September 16, 1988 sa edad na 83, pumanaw si Ramon Simpa Subihano sa Veterans Memorial Hospital na matatagpuan sa New York City. Naging matunog sa buong Amerika ang pagkamatay ni Subihano. Katunayan, noong September 18, 1988, 2 araw mula sa kanyang pagpanaw, naglabas ng kwento ang The New York Times na mayroong pamagat na Ramon Subihano 83, Hero of World War II. Sa kabilang panig naman ng Amerika, naglabas din ang The Los Angeles Times ng kwentong may pamagat na One-Man Army, kung saan nailagay pa ito sa Library of Congress sa Washington, D.C. Si Ramon Subihano, mga kapatid, ay mayroon lamang 5'2" na tangkad. Ngunit bagaman sinasabing isang maliit, hindi naman matatawaran ang kanyang pagkakaroon ng malaki at napakatapang na puso. Nakipaglaban ito na tinataglay ang hindi pangkaraniwang dugo ng isang bayani. Bagaman nakipaglaban ang taong ito sa ilalim ng bandila ng mga Amerikano, ngunit ang kanyang ipinaglaban ay ang kalayaan na katulad din ng hinahangad ng marami nating mga Pilipinong bayani noong World War II. Binigyang pugay ng mga Amerikano si Ramon Subihano bilang isa sa kanilang bayani. Subalit nakakalungkot lang na maaring hindi man lang siya nakikilala ng maraming mga Pilipino, lalo na sa Iloilo. Base sa mga record, kapatid, panganay sa 4 na magkakapatid si Ramon Subihano. Sinundan umano ito ni Honorio Simpa Subihano, Victorino Simpa Subihano at Lucila Subihano Sabido. Isa pa sa nakakalungkot sa buhay ni Ramon Subihano ay ang pananatili nitong binata at walang kahit isang naging anak ng bawian ng buhay. Ikaw, kapatid, ano ang masasabi mo sa kwentong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!